Uy, sa lahat ng mga SSS pensioners, ngayong April 30 ha, araw ng Martes, may dalawang mahahalagang mangyayari na dapat nyong tututukan at dapat nyong gagawin. Iyan ang ating aalamin kung ano ito sa buong video na ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Saan ka mang dako sa mundo? Welcome dito sa aking YouTube channel. And kung bago ka pa lang dito at nais mo mga informative content na narito sa aking channel, ay maaari mo pong i-click ang ating subscribe button pagkatapos mong panoorin ang video na to, and maaari kang maging miyembro dito sa aking channel. Sa pamamagitan ng pag-click ng join button, mamili ka ng mga nais mong perks mga ka-vlogs. Magandang araw po sa lahat ng mga SSS members, lalong-lalo na ang ating mga SSS pensioners. Maging ikaw man ay retirement pensioner, no, the total disability pensioner, death or survivor pensioner, or dependent children under guardianship. So saan man kayong dako sa mundo, no, welcome and kumusta po kayo? So ngayon mga ka-vlogs, no, mahalaga po na makinig kayo dahil meron pong dalawang mahahalagang mangyayari ngayong April 30, 2024. So araw po yan ng Martes, kung makikita nyo po sa inyong kalendaryo. April 30 is Tuesday, araw ng Martes. So sinasabi ko pong dalawa ang mahahalagang mangyayari sa araw na ito. Kaya dapat nyo itong tututukan, dapat nyo pong tandaan, no? At tapusin nyo po ang buong video na to hanggang sa dulo. Unang-una po, yung tinatawag natin na schedule of releasing or crediting schedule ng SSS pension para sa mga batch 1, no? Yung mga batch 1 na merong date of contingency na 1st to the 15th day of the month mga ka-vlogs, no? Dahil ang mga batch 1 na SSS pensioner ay every first day of the month makakatanggap, no, ng kanilang buwanang pensyon kay SSS. Nung every first day of the month ay marirelease, no, mahuhulog, magkikredit sa kanilang respective ATM bank, no, yung kanilang buwanang pensyon kay SSS. Pero mga ka-vlogs, no, kung makikita nyo po sa inyong kalendaryo, ang May 1 ay pula. No, nakapula po ang May 1. Ibig sabihin, regular holiday. Nationwide holiday po yan, no? Sa mga hindi pa nakakaalam or nakalimot, ang May 1 is Labor Day. Araw ng mga manggagawa, mga ka-vlog. So, ayon po, sa SSS Circular 2020-024 na kung ang isang original date ng pagkikredit o release ng pensyon kay SSS ay nataon sa Sabado, Linggo, or holiday, no, ang pag-kikredit po nito or pag-release nito ay maa-advance, no? Na maa-advance bago ang original na petsa ng crediting schedule mga ka-vlogs ng inyong pensyon. So, ibig sabihin, instead of May 1, 2024 na mahuhulog sa inyong ATM card, no, ito ay mangyayari, aasahan ninyong mangyayari ito, mahuhulog ngayong April 30. Maa-advance po siya, araw ng Martes, April 30 po. Para lang po ito ha sa mga batch 1 mga ka-vlogs, no? Sa mga batch 2, ayan, na may mga date of contingency, the 16th to the last day of the month ay wala pong holiday sa inyo, no? Kasi kung makikita nyo po sa kalendaryo, ang May 16 is araw ng Huwebes, Thursday. Hindi naman po siya nataon sa Sabado or Linggo at wala rin pong holiday. So, only for batch 1 ang good news na ito, no? First is maa-advance po, no? Instead of May 1, magiging April 30. So, ang pangalawa po na mahalagang bagay na dapat niyong tututukan, no, itong panawagan ng SSS or advisory ng SSS
na magumply na ng Annual Confirmation of Pensioners or AKOP mga ka-vlogs ang mga SSS pensioners, no? Maging ikaw man ay SSS retirement pensioner, total disability, death or survivor pensioner, no? Dependent children under guardianship, ay lahat po yan, no? Required magpa-AKOP mga ka-vlogs, no? Para po sa pag-comply ng AKOP, for retirement pensioner, no, na nasa abroad or retirement pensioner na nasa Pilipinas, ay ang schedule of compliance nyo po ay ang buwan, no, buwan ng kapanganakan, birth month ng SSS pensioner or SSS member mga ka-vlogs. So kung ngayon po April ang inyong birth month, ay dapat mag-comply na kayo ng inyong AKOP bago matapos itong April mga ka-vlogs. Para naman po sa death or survivor pensioner and dito sa mga dependent children under guardianship, ay ang schedule ng compliance ng inyong AKOP ay tuwing birth month ng namatay ng SSS pensioner or ng SSS member mga ka-vlogs. So kung kayo po ay death or survivor pensioner or dito sa dependent children under guardianship, ay magpa-AKOP na po kayo, no, bago matapos ang April mga ka-vlog. So lahat po, no, lahat po ng mga yan kailangan magpa-AKOP po, no, as per SSS advisory, no, bago matapos ang April 30 mga ka-vlogs. Dahil kung hindi nyo po yan gagawin, maaring mahinto po, maaring matigil po ang inyong pagtanggap ng inyong buwan ng pensyon kay SSS mga ka-vlogs, no? So mahirap po yon dahil kung mahinto po ang inyong pagtanggap ng buwan ng pensyon kay SSS dahil lamang hindi kayo nagpa-AKOP, ayan, talagang mag-a-apply kayo, no? Magkukumply kayo ng AKOP pa niyan, and then mag-aantay pa kayo ng 2 hanggang 3 buwan bago mabalik yung inyong buwan ng pensyon kay SSS. So hassle po yun, hindi po yun nakakatulong, no? Malaking ano yun kabawasan sa ating pangangailangan, no? Pambili ng gamot or whatever yung mga pangangailangan ng mga ka-vlogs. Kaya dapat mag-comply na kayo ng inyong AKOP bago matapos ang April 30, 2024. Uy, 2 araw na lang yan mga ka-vlogs ha. Sabado tayo ngayon. Today is April 27. So, wala na, no? 2 araw na lang, Monday and Tuesday. Dapat gawin nyo na yan. So, take note po na itong AKOP na to ay required lamang yung mga 80 years old pataas. So, lahat ng mga 80 years old, no, na mga retirement pensioner, total disability pensioner, death or survivor pensioner, dependent children under guardianship, basta 80 years old pataas, nasa Pilipinas ka man or nasa ibang bansa, required kang magpa-AKOP mga ka-vlogs. Take note, paalala ng SSS, yung mga dito sa Pilipinas na mga below 80 years old, yung mga hindi pa naka 80 pataas, no, yung mga 79 below, ayan, hindi kayo kasama sa magpa-AKOP, exempted kayo sa AKOP mga ka-vlogs. And isa pang paalala ng SSS, kung dalawa po yung inyong pensyon kay SSS, no, ay 2 po dapat ang inyong AKOP reply, no, AKOP compliance, no, kung 2 po ang inyong pension mga ka-vlogs, no. So magpa-AKOP na para hindi matigil ang inyong buwan ng pensyon at para tuloy-tuloy po yan mga ka-vlogs. So yun po ang 2 mahahalagang mangyayari ngayong April 30 mga ka-vlogs para po sa mga nakalimot dyan. Ayan, ito na ang pagkakataon mga ka-vlogs, lalong-lalo pa ha, yung hindi pa nagpa-AKOP. Ulitin ko, 2 araw na lang ang natira sa inyo. Monday, April 29, then 30 is Tuesday. So, wala na, no? Huwag nyo antayin na hindi kayo magpa-AKOP at baka magtaka kayo na wala na kayong natatanggap na SSS pension mga ka-vlogs. So, 2 mahalagang mangyayari. Unang-una ay advance po ang release ng batch 1. Instead of May 1, magiging April 30. At pangalawa, ang AKOP advisory, no, para sa mga 80 years old pataas, no, bago matapos ang April 30. Sana'y naging gabay ang video na to kahit paano nabigyan tayo ng bagong idea, bagong kaalaman at paalala. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo nang i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kaligtaan na i-turn on ang notification bell, ilagay mo sa all
para updated ka sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Maaari mo nang i-like ang video na to at kung meron kang mga katanungan, maaari mong i-komento sa comment section na nasa baba. And you can follow me sa aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ito si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, Pawang Katotohanan at lahat totoo lamang.